Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, kampon ni Diablo. Ano ba ito sa Biblia? Atin pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos Ama na sa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa kapay biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin. Sa bawat isa sa amin, di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin para sa pamilya, tungkulin para sa trabaho. At patawad po, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan at maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, kampon ni Diablo. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ang talata ay nasa unang 1 chapter 3 verse 7 to 8. Verse 7. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Amen, brother and sister. Napaganda po ang ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga nilikha ng Diyos amang nasa langit, ay huwag po tayong papadaya. Kumbaga po ay umiwas tayo sa mga gawa ng Diablo. Kampo ni Diablo o gawa ni Diablo. Ito po ay mga pangloloko sa kapwa, mga kaugalian na hindi kalugod-lugod sa Diyos na nakakasira sa ating kapwa, gaya ng mga chismosa na pinagmumulan ng pagtatalo, at mga pagnanakaw, panloloko, mga kaugalian o gawa ng tao na nakakaperwisyo sa ating kapwa. Ayan po ang kampon ni Diablo. Kaya po naparito ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Siya po'y nangaral ng mga kautusan ng ating Amang nasa langit. Kung ano po yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na nandito pa po siya sa sanlibutan, ay atin pong ibalik tanaw. Ganyang mga kaugalian na nagpapakumbaba, nagtitiis, mga aral na kanyang ibinigay
na tayo maging masunurin sa ating Diyos Amang nasa langit, sa mga kautusan ng kanyang Ama. Upang sa ganun po ay maiwas tayo sa mga kaugaliang gawa ni Diablo, mga kaugaliang makakaperwisyo sa ating kapwa. Dapat po ay maging mapagmahal tayo sa ating sarili at mapagmahal tayo sa ating kapwa. Alam naman po natin kung ano yung mga gawa na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, mga gawa na nakakaperwisyo o nakakaloko sa ating kapwa. Iwasan po natin ang mga ganong gawa. Kampo ni Diablo po ang mga gumagawa ng mga ganong kaugalian. Tayo po ay sumunod sa kautusan ng Diyos sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay tayo manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa ating katawan at spiritual. Kung sa ganun po ay magkaroon tayo ng gabay, kontrol, at kaalaman dito po sa sanlibutan. Manalangin po tayo muli sa pagtatapos po ng ating topic. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya po na pinagkakalam niyo po sa amin. Hindi po kami magkasama magpasalamat, Diyos Ama. At pagpakinig na naman po kami na sa ita na buhay at makakapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at Espiritu ng Diyos po. Maraming po salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. God bless to all.